ay tungkol sa kamote at gaano ka-nutritious o kadaming bitamina at mineral ang kamote. Papaliwanag ko sa inyo, Overview lang muna. Ang kamote, meron niyang taglay ng mga antioxidants. Vitamin A, C, at E. ACE, yan. Vitamin ACE ang tawag dyan. Antioxidant yan. Pang-prevent ito ng cancer, sakit sa puso, pang-prevent. Meron tong tinatawag na complex carbohydrates. So, yung calories niya, 100 gramo o isang guhit lang dun sa ating kiluhan, mga 100 hanggang 117, 103 hanggang 117 calories lamang. Kaya, bagay din ito sa mga diabetic kasi unti-unti ang paglabas ng sugar sa inyong dugo. Ganon kaganda ang kamote. Maganda ang kamote sa inyong utak kasi kumpleto siya sa vitamin Bs. B1, thiamine, B2, riboflavin, niacin, tryptophan, vitamin B6, pyridoxine, at folate. So, mga kailangan niya ng ating nerves at utak. Unang-una, alam nyo ba na itong kamoting kulay orange na to ay mayaman sa beta-carotene at vitamin A, yung 120% na kailangan natin na daily nutrient ng beta-carotene, makukuha na natin dito sa kamoting ito. Kaya nga ito, di ba, pag binuksan nyo, red-orange dun sa loob. Bakit kailangan ng beta-carotene or vitamin A? Kasi pang-neutralize siya ng mga free radicals. Bago pa niya mapinsala yung mga ugat, yung ating mata, manu-neutralize na ng beta-carotene. Panlaban sa cancer, para hindi tayo umidad ng mabilis o tinatawag na anti-aging, at para sa malinaw na paningin, kailangan natin ng beta-carotene or vitamin A. Ito namang mga vitamin A, C, and E, pang-immune system din ito. Maganda sa ating balat at pagtubo ng collagen para hindi nga tayo mag-wrinkles. Meron din itong taglay na potassium. Electrolyte ito para sa ating heartbeat, pangbababa ng blood pressure, kasi pinapanatili ng potassium ang balanse ng fluid sa katawan para mababa lagi ang ating blood pressure. Yung vitamin B6 or pyridoxine, pinipigilan nito yung homocysteine. Ang homocysteine, ito yung sangkap na nagpapatigas ng ugat o mga blood vessel. Ayon nga sa Harvard School of Public Health, makukuha mo ang vitamin B6 or pyridoxine sa kamote. Ganong kaganda ang kamote. Low glycemic index ang kamote. Ibig sabihin, dahan-dahan ang pag-release ng asukal sa dugo. Kaya mas steady yung sugar, yung level ng sugar sa ating katawan. Meron ding taglay na manganese ang kamote. Sabi ng Oregon State University, maraming manganese ang kamote. Manganese para sa pagtunaw ng carbohydrates, para pantay ang level ng asukal sa ating dugo at para magamit ng katawan yung mga antioxidants. Pampagana din sa pagkain ang manganese. Magnesium, ito yung mineral laban sa stress. So, tandaan nyo, pag nag-i-stress kayo, kain kayong kamote. Para kayo ma-relax, makalma, at magkaroon ng good mood. Tapos, itong violet na, ito nakikita nyo, di ba? Ang tawag natin dito, kulay ube na kamote. Kasi ang nagbibigay sa kanya ng kulay ube niya ay yung anthocyanin. Sa lahat ng prutas at gulay na nagbibigay ng violet color, ang tawag doon, anthocyanin. So, antioxidant yun. At saka anti-inflammatory para hindi mamaga ang mga cells. So, ganun kaganda yung anthocyanin. Marami din itong fiber para sa tiyan at magandang pagtunaw, anti-cancer or pag-prevent ng cancer. Sabi ng National Institute of Health, nagpapababa ng risk ng breast cancer sa bago pa lang mag-menopause at nagpapababa ng risk ng ovarian cancer doon sa menopause na. Ang kulay ube na kamote, mas maganda daw itong
panlaban o pang-prevent ng cancer. Sa mga nagpapapayat, nakakabusog to. Nagpapakalma ng gutom, 100 grams or isang guhit sa kiluhan, 105 calories lang. Mabigat to sa tiyan, tsaka matagal kang busog, hindi ka gugutumin. So, dun sa mga nagda-diet, nilagang kamote lang, baka sumeksi kayo. Ito na yung sagot. Kasi ayaw mo naman na gutom ka kapag nagbabawas ka ng timbang. Anong luto ang pwede sa kamote? Number 1, syempre, linaga. Paborito ng Pilipino, kamote Q. Pwede din itong i-roast o iihaw, ihurno sa oven, gawing mashed kamote imbes na mashed potato, ilaga, durugin, lagyan ng konting gatas. Tapos, pwede rin gawing chips, di ba? Marami na ngayong kamote chips. Yun ang ginagawang chips. Homemade. Pwede rin sa tempura, sahog sa adobo, asado, afritada, sahog sa ginatan, pangpadami ng ginatan. Kung wala kayong halayang ube, halayang kamote na lang ang gawin. At pwede din suman. Yung mga desserts, maraming desserts na pwedeng gawin dito sa kamote. So, mura na, masustansya pa, kahit kayo ay nasa probinsya, pangtawid gutom, ihalo lang dun sa mga lugaw natin para dumami yung lugaw o kung talagang walang mapakain sa bata kasi walang budget, kamote ang ibigay natin sa kanila. Kahit ilaga lang natin o iihaw natin na may balat, napakasustansya po ng kamote. Yes, Doc Willie, meron ka bang sasabihin? At saka may panawagan po ako. Kung meron po kayong kapitbahay na nurse, pamangkin, kamag-anak na pwedeng mag-blood pressure sa inyo, panawagan po ni Dr. Rafi Castillo, magpa-blood pressure po tayo. At kapag 3 times nakita na more than 140/90, magpunta po tayo sa ating pinakamalapit na health center or doktor. Sila po ang magdedesisyon kung high blood na kayo or hindi. Meron din po mga libreng gamot sa ating mga health center or mura na pong bumili ng gamot sa high blood ngayon. So, napaka-importante po para hindi masira ang ating utak, mga ugat, kidneys. Napakarami pong high blood, baka hindi lang natin alam. Magpa-blood pressure tayo. Yes, Doc Willie. Okay, Doc Lisa, thank you very much. Okay, salamat kay Jess. Okay, lapit muna tayo. Okay. Salamat po sa nagla-like, sa nag-share. Jessa, pahinga ng kamote. Gusto ko yung kamoting yan eh. Yan ang kamote natin. Napakaganda. Sige. Okay. So, may mga nagtatanong, nabasa ko kasi na pwede daw ba yung kamote sa diabetic? Pwede siya. Yung sa tamang sukat lang, tsaka mababa kasi glycemic index niya. Yung sabihin, kung may diabetes kayo, mas hindi tataas ang sugar. Pag kinain mo kamote, mas mabagal yung pagtaas. Ang nakakataas ng blood sugar yung kaning puti, tinapay, di ba? Kahit yung mga french fries, patatas, mas mabilis magpataas. Ito, mas safe siya. Anyway, pinag-uusapan ko sa isang video yung mga first aid eh. Ngayon, tutuloy ko lang yung mga first aid na kailangan ninyo. Sana naman di mangyari, pero at least sa kaalaman ninyo. Katulad ng ito, medyo bihira itong mangyari pero maganda itong malaman. Electrical shock. Na kuryente. Ito, na kuryente. Ano ba gagawin ko na kuryente? Alam niyo ba anong gagawin? First of all, ang gagawin niyo, pag may taong na kuryente, huwag hahawakan yung biktima. Huwag mo hahawakan kasi makukuryente ka rin. Tingnan mo, baka nakakonect siya, may live wire ba? Second, kung ano man yung nagpakuryente, tatanggalin. Let's say, nasa daanan, tatanggalin yung electrical wire o kung may naka-on, i-off mo. So, turn power off. At syempre, tatawag tayo sa doktor at sa emergency para madala yung pasyente. Yan o, tanggalin yung tao sa wire. Ito. See, ang ginagamit mo, maganda, mga walis na kahoy para itutulak mo kung ano man yung wire. So,
So yan, natatandaan nyo may iba kasi nagkakamali na kuryente na nga yung isang tao, tapos hinawakan niya, pareho sila na kuryente, parehong napinsala. Okay? Ngayon, pag naalis mo na yung pasyente na kuryente, titingnan mo yung airway, papakinggan mo, humihinga ba yung pasyente, titingnan mo yung dibdib, tumataas baba ba, kung humihinga. Another naman to, alam niyo na kuryente, kakaiba. Ito naman, parang heat stroke, heat exhaustion sa sobrang init. Kung meron talagang naiinitan, ang unang gagawin natin, move to a cool place. Okay, focus natin, Doc Lisa. Maliit lang kasi mga cellphone, kailangan makita nila. Move to a cool place. Lay victim down, mga tinataas ang paa. Minsan bumabagsak kasi yung blood pressure, kaya tinataas yung paa. Niluluwagan ng baro, loosen clothing. Paggising ang pasyente, pwede pa inumin. Paggising, Pero pag tulog o unconscious o drowsy, hindi makausap, huwag mo bibigyan ng tubig, baka mabulunan lang. Tapos cold compress. Yan, heat stroke. Cool the person down. Ito, meron mga tips para sa heat stroke. Luluwagan yung damit ng pasyente, lagay sa malilim o malamig na lugar, pwedeng paypayan, punasan ng maganda, may ice, may yelo. Ang first aid sa hospital, yelo din naman. Tapos lagyan ng ice pack dito sa kilikili, sa bukong-bukong, sa pulso, at sa singit. Yan ang mga first aid natin. So, electrocution, tapos heat stroke. Ito naman, common rin to, hinihimatay. Yan. Nakakita na ba kayo ng taong hinihimatay? Minsan pag hinihimatay, pwede sa mataong lugar, palagay natin, sa simbahan o sa mga meeting na napakainit. So, titignan nyo muna yung pasyente hinimatay o umihinga ba, baka mamaya na heart attack o may ibang problema pala siya. Tapos kung hindi humihinga, ay ibang usapan yon, shock yon, magka-cardiopulmonary resuscitation. Pero kadalasan, kung sa init lang, dapat gigising siya ulit. Okay? Kung gising naman yung pasyente, ihihiga at itataas yung paa. Kasi minsan bumabagsak yung blood pressure. Okay? So, yan ang fainting. Tapos, syempre, luluwagan yung baro, papalamig doon sa malamig na lugar. At mas maganda, wag dumugin ng tao. Kung masyado dinumog ng tao, hinihinga lahat ng oxygen, lalo mainitan yung pasyente. Kaya bigyan ng space, di ba? Di ba yan ang sinasabi? Give the person space. Ito po, maganda. Maganda to, kakaiba to. Exposure to hazardous materials. Minsan may ganyan yung mga chemical sa bahay na hindi mo alam. Hindi mo alam kung sarili niyang ginawa ito. Siya ba ang nag-inom ng chemical? Siya naglagay ng chemical? Siya ba nag-expose sa gas? Hindi mo alam kung may ibang tao ang nagpinsala or baka sarili niya, gusto niya saktan sarili niya. Maraming mga possibilities. So, ang gagawin nyo, ganito po yung exposure ng hazardous materials. Minsan, yung mga gamit sa bahay, di ba? Yan ang ginagamit nila Kung ano yung mga insecticide, pumatay ng daga, kung ano naiisip. So, pag yan na-expose, pwede mata ma-expose. Pwede sa balat pumasok yung mga chemical. Pwede malanghap, malanghap, mga gas. Minsan, may mga gas, amoy usok, tambutso, ng kotse, yung iba nakukulob sa kotse, delikado yon. Ingestion, nakain, may ininom na lason, may nakain na lason. So, anong gagawin natin sa hazardous materials? Tingnan natin, Sa eye, skin, inhalation. Dadalhin yung pasyente, kung meron siya nalanghap, sa mahanging lugar. Dadalhin mo siya sa mahanging lugar. Yan lang talaga pinaka-first aid, lalo na sa exposure sa gas. Diba? Dadalhin mo sa mahangin na lugar. Isa pa pong delikado, ito yung ginagawa ng mga ibang nakikita ko sa mga news. Mga iba, gusto magpahinga sa loob ng kotse. Lalo na doon sa mga, meron na nabalita yan sa motel, sa garahe. Tapos ang ginawa niya, binuksan niya yung kotse, tapos natulog siya sa loob. Ang problema, sarado yung garahe. Sarado yung garahe sa ilalim ng motel, sarado. So, anong nangyari? Yung tambutso, lumabas yung usok na carbon monoxide, na umaandar yung kotse, pabalik rin ulit sa loob. Papasok din ulit yung carbon monoxide, nakulob siya
sa kotse. Umaandar nga, malamig nga, pero naubos yung oxygen niya, nakulob siya, puro carbon monoxide, namatay yung driver. Pwede mangyari yan. Kaya yung mga nagtatambay sa kotse, dapat open air. Kung hindi open air, nakakapinsala din kayo dun sa mga iba. Kaya sa mga parking space na sarado, dapat sarado yung sasakyan kasi carbon monoxide yun. Ito, maganda to, may test. O, tingnan natin kung alam nyo. Ito, let's say sa burns. Sa paso, ang first aid natin sa paso, talagang running water lang. Lalagyan mo ng malamig na tubig para matagal na paso. Ano yung malalang burn? First degree o second degree, third degree. Ano pag sinabi niyan? Ano pinakamalala? Ang pinakamalalang burn, sunog ay third degree. Kung sagot nyo B, yan, +1, libre. Libre pakain kay Doc Willie, Doc Lisa. Second, ito, test natin nasa first aid. Kung merong bubog o buhangin pumunta sa mata, ano gagawin? Tingnan natin na ipa-flush mo ba ng running water o kakamutin ng mata? Anong dapat gawin? Siyempre, ipa-flush mo with running water. Bawal kamutin ng mata kasi lalong magagasgas ang mata. Number 3. Pag nakalanghap ng usok, kahit anong usok, hinimatay, nag-collapse, ano gagawin natin sa pasyente? Papasukahin, A, o B, lalagay, dadalhin siya sa mahanging lugar. Siyempre, ang sagot, B. Hindi mo naman kailangan pasukahin na inhale lang niya yun eh. Ito, heat stroke. Ay, siyempre, call 911 or 8888 sa atin. Yan, meron naman tayong first aid sa heart attack. Yan, very common to. Okay, lagi ko nga sinasabi sa inyo, kung meron kayong nakitang tao na ganyan ang itsura, nakahawak ng ganito, heart attack yun. Anong first aid natin sa heart attack? Pakita natin, Doc Lisa. Kailangan komportable yung pasyente, luluwagan yung baro, tapos lulusin natin yung baro niya. Check mo kung ano yung gamot, kung ano yung maintenance niya. Kadalasan pwede naman painom kung ano yung maintenance. Baka may maintenance siyang mga nitrates, pampaluwag ng paghinga. Tapos, ang first aid natin sa heart attack ay binibigyan namin ng aspirin, 160 mg, o 2 baby aspirin ang binibigay natin. Yung iba, 325, pwede na rin. Kasi yung aspirin, nagpapalabnaw ng dugo at pinipigilan yung pinsala ng heart attack. Okay. Choking. Nabulunan. Ako, kailangan alam niyo po lahat to, ha? Lahat ng mga followers ko, alam gagawin. Minsan, bata nabubulunan, minsan matanda. Kung masyadong maliit ang bata, ang ginagawa, paano mo malalaman kung nagcho-choke ang isang pasyente? Para malaman kung nagcho-choke, sasabihin mo sa kanya, magsalita ka. Kasi ang taong nagcho-choke, ang taong nabubulunan, hindi kaya magsalita. Kung hindi niya kaya magsalita, nagcho-choke siya. Or ipa-cuff mo, minsan napapalabas din, napapaubo, nalalabas yung bara. Kaya huwag kakain ng masyadong malalaking mga karne. Minsan nagbabara. O mamaya, hindi kayo umiinom ng tubig. Kung kakain kayo ng mga bibingka, kutsinta, masyadong madikit. Ang tip nga lagi ng tatay ko dati, inom ka muna ng tubig, kaunting tubig para dumulas yung daanan ng lalamunan bago mo kainin yung madikit na kinakain mo. Tapos, huhugasan mo ulit ng tubig para maganda yung daan. Ngayon, kung bata, sanggol, maliit na bata, nagcho-choke, ang ginagawa natin, 5 back blows. 5 back blows. Bali, pinapalo sa likod. Pinapalo. Tinatapik mo dito malakas. Mga 3 tapik sa likod. 5 back blows. Tapos, pag hindi nakuha sa pagtapik sa likod, let's say matanda na yung pasyente, pwedeng abdominal thrust. Ganito yung ginagawang abdominal thrust. Ayan, ha. So, ito, yung 2 kamay, nakapaligid. Ang ginagawa mo, pinipisa mo ang tiyan nung biktima. Pinipisa. Hindi yung dibdib, ba? Kasi yung dibdib, may chest wall yan, eh. May ribs yan, eh. May buto. So, bali, wala. Pisain mo yung ribs. Hindi mo naman mapipisa yung ribs. Ang pinipisa mo yung tiyan mismo. So, yung ribs nandito, yung tiyan mismo. Pwede yung sikmura, pero pwede rin yung buong tiyan. Kasi, pag nag-apply ka ng pressure sa tiyan, mapipilitan lumabas ulit. Tapos, itathrust mo, biglang iaakyat mo yan ng mga 3 beses.
Hopefully, hanggang matanggal at madura niya yung nagbara. So, bayani tayo niyan pag nagawa natin. Pero kung hindi effective, mapapagalitan tayo. So, pabalik-balik lang ha. Palo sa likod, ilang beses, 5 times sa bata. Sa mga sanggol, binabaliktad pa natin eh. Mga sanggol, binabaliktad, tapos pinapalo. Tapos kung mga teenager, bata, pwede paluin sa likod. Tapos yung thrust dito, ginaganon. Kadalasan itong fist eh. Ita-thrust mo ganyan dito. Okay? Pag ikaw nabubulunan, minsan nakukuha sa pag-inom ng tubig eh. Ngayon, pag pinalo mo na sa likod, nag-abdominal thrust ka na, ayaw pa rin. Minsan, baka may nakabara lang sa bibig eh. Minsan, nasa loob ng bibig. Ingat lang, baka makagat yung daliri mo. Pero, minsan, makikita mo sa bibig, hanapin mo, baka na sa ilalim ng dila. Baka pustiso, nalulon, o may nakabara, matatanggal mo yan. Ha? Okay. Finger sweep ang tawag natin dyan eh. Finger sweep. Yan. Okay, abdominal thrust. Tapos, ito naman, konti na lang. Epileptic seizure, convulsion. Anong gagawin nyo sa convulsion? Minsan may mga taong may problema sa utak, may anatomical problem, may history sila ng seizure, convulsion. So, ang gagawin natin, pag may nagkukonvulsion, syempre, nagsishake yan eh. So, ilalayo mo yung biktima, baka mabangga niya yung sarili niya kasi nanginginig yung kamay niya. Tingnan mo yung paghinga. Tapos yung sa bibig, dapat walang nakabara. Gawing komportable lang yung pasyente at tatawag. Ito yung first aid natin para sa convulsion. Pag sinabing tonic-clonic, ito yung nanginginig. No? So, pwede mo tanggalin yung mga bagay na makakasakit sa kanya, salamin, tapos luluwagan mo yung baro niya, tulugan, para makahinga siya maigi. Pwede mo siya itagilid. Minsan kasi, baka yung bibig niya, makagat niya dila niya, para mas maluwag yung paghinga niya. Kung tutulo man yung laway, okay lang tumulo, basta ipaside mo siya. Okay, mas komportable siya dyan. Tingnan mo rin gaano katagal yung convulsion. Kasi para ma-report mo sa doktor, 5 seconds, 10 seconds, 5 minuto. Huwag maglalagay ng kahit anong bagay sa bibig. Yung iba nilalagay ng kutsara, ng mga stick. Para hindi makagat yung dila, pero kadalasan di na kailangan gawin. Tingnan mo rin kung may kamag-anak, tanungin anong sakit. At pag natapos na yung seizure, syempre nga, kausapin natin yung pasyente. Tingnan natin kung ano yung nararamdaman niya. Okay, relax lang. Kadalasan naguguluhan yung pasyente afterwards. So, key points to remember natin. Ang emergency pwede mangyari kahit anong oras. Relax lang. Wala naman mawawala. Pag relax tayo, hindi dapat sumisigaw o nagpapanik. Relax lang. Wala naman tayong magagawa. Talagang gawin mo lang yung tama. Tapos, mas maganda mag-aral na tayo ng first aid at CPR. Nanood na kayo ng Facebook Live natin ni Doc Willie and Lisa. So, at least may alam na kayo konti sa ating first aid. Okay? Tapos, sinasabi ko nga, huli na lang ulitin ko, na mas maganda may dala kayong pito. Maganda ang pito para minsan may masamang tao, makakapito yung mga bata. Tapos, maganda rin yung may panyo. Magagamit mo to parang first aid. Pwede pantapal sa sugat, pangbalot sa pilay. Kung may dumudugo na sobrang lakas, kailangan mo mag-tourniquet. Pwede rin to. Pag natamaan yung mata, may injury, dadalhin sa hospital, pwede rin natin pang tapal to sa mata, na ganyan. Tanggalin salamin, syempre. Tapos, pag napilayin yung kamay, gusto mo i-protect to, napilayin, papa-x-ray natin, lalagay mo to, at ipapatong mo dito yung kamay, ganyan, para naka-relax yung kamay. So, marami kang magagawa sa panyo. So, kailangan meron kayong dalang panyo.